Kung ang iniisip nyo AFP, 30 days lalabang kayo. Pagkatapos nun, patay kayo. E paano na yung tao? So you are failing the Filipino people when you are going to fight and die for the Filipino people, and then you cannot continue on with your mission to protect the Filipino people because 30 days lang kayo eh. Ganun ba kayo mag-isip? Walang continuity. Puta ka nga. Dapat dyan, the mission is protect the Filipino people. But the mission is not die. Nampo ka. The mission is to survive, not fight for 30 days and then asa na sa Amerikano. And then bala na si Batman. Hindi. And then pagka di nyo na kaya, hingi kayong tulong sa taong bayan. How will you protect the Filipino people when kayo mismo magsasabi, lalaban kayo mga taong bayan, ha? How stupid can you? Nantoko talagang utak merong mga tao. Ano, ganyan ba tinuro sa, natutunan ninyo? Sa academy? Sa serbisyo? 30 years? Diyos ko. Ba't ganyan kayo mag-isip? Anak ng toko, you don't deserve the rank pagka ganyan kayo. Unang-una, di na dapat kayo nagsasalita. Yun, wala nang salita. Kasi pabida kayo lahat eh. Salita. Tapos train 30 days, meron pang picture, tumatakbo. O, hinay-hinay ha, maatake sa puso. Mamaya, kala mo, malakas ka pa eh. Mamaya eh, trader yan. Aka nasobrahan ka sa sashimi, o ande, okay yung sashimi. Sa crispy pata, po, dyan patay ka. Ay, nako. And the best talaga strategy is imuiwas sa gera. The best talaga na footing is neutral tayo. So dapat, ang salita ninyo towards that end, maingay, towards that end, neutral tayo. Hindi tayo preparing for war for 30 days and then asa tayo sa Amerikano. That's stupid. Sorry but that is stupid. Stupid. Dapat ang salita, lahat kayo sa gobyerno ang salita, neutral tayo. You deliver that message. I don't care kung totoong neutral tayo, hindi. Basta ang iniisip ng kalaban, neutral tayo. Now, on the side, pwede tayong naghahanda. Patago. Pero yung salita kayo, lalabang nga 30 days, Diyos mo, magte-train 30 days. At talagang ang utak ninyo, pinakikita ninyo sa lahat na nakakarinig sa inyo, nakakabasa ng mga Facebook, tsaka mga YouTube, etc., mga mainstream media, na ang armed forces natin hanggang 30 days lang. That's the meaning of what you're saying. You'll train so that you will fight 30 days. Sus Mariosep. Right there, you're already, excuse me, right there, you're already saying na yung logistical level ninyo for 30 days lang. After that, nakailan dumating na Amerikano. Kung di nga dumating, kung may delay kunyari 1 day, wala na, tapos na tayo. Kung may delay ng 2 weeks, 1 month, 6 months, I shall return nga, 4 days, 4 years eh. I shall return sabi ni MacArthur. 4 years, it took them 4 years. 4 years of suffering sa Pilipino. Lumaban tayo. Shucks yan. On record yan, lumaban ang Pilipinas. Koridor, Bataan, lumaban. No? Nagpakabayani mga Pilipino sundalo noon, Yusafe. Tapos noon, nagpa-death march pa. Iba, nag-guerrillero pa. 4 years. Bago dumating yung Amerikano. Kaya kayo, dapat ang thinking 30 days. 30 days. How stupid can that be? You're transmitting to the whole world that our armed forces, na world class, will only last 30 days. And anchored on the premise that the Mutual Defense Treaty will take effect, will operationalize the armed forces of the
US to help us. Eh kung hindi nga, kasi nga engaged sila sa isang front. Paano na? At pagkakunwari, na-commit bigla ang Russia at China and yung alliance ng Sputnik Gang, US will be so engaged that it cannot help the Philippines. Survive muna kayo. Kaya nga dapat ang salita ninyong lahat, General Browner, kayo mga general, kayo lahat dyan sa Malacanang, Congress, Senate, lahat kayo, salita nyo neutral. Mga BO, neutral. Hindi baling sabihin nyo neutral pero naghahanda kayong gera. Okay lang yon sa akin. Pero ang salita, neutral. Wala tayong kaway. Friends to all, enemy to none. Safer that way. And the mindset should be, you will not fight 30 days. You will fight with the Filipino people. You will fight for the Filipino people. You will survive so that you will be able to perform your function to protect the Filipino people. How can you protect the Filipino people when you're all dead? Mga ungas na utak yan. Anak ng putya. At least one of you should survive to lead the people. Eh wala, buti na lang maraming retired. Ay, kami mga MUP, mga panggulo, no? Buti lang marami na mga retired na, mga veterano. At may mga rayuma. Okay lang, sige, magpakamatay na kayo. You fight 30 days. And then, kami na mag-take over. kami na mag-take over. Kayo. Sige, labang kayo ha, labang kayo. Kami na mag-take over. Ay, nako. Mga banat ninyo, how stupid can that be? Sorry talaga, stupid eh. Sorry ah. Para mga IQ ninyo eh. Ba't ka lalaban na 30 days? Ba't mo sasabihin lalaban ka? Training ka ng 30 days. Tapos no, naasa ka sa Amerikano. Na pwedeng hindi, may choice sila kung ayaw nila. Hindi, may mutual defense. Ayun na naman kayo. May arbitral ruling kami. Ayan, yung amin yung West Philippines. Tapos ito naman, meron kaming mutual defense treaty. Ayan, pirmado na Amerikano. Ato kaya, no. Lalaban tayo. Inaasahan niya Amerikano eh, kundi nga dumating Amerikano, patay na tayo. Yun nga, mali yung assumptions, mali. I believe that it would be safer for this country, safer for the Filipino people, if we just maintain a neutral stand, friends to all, enemy to none, while we are preparing our armed forces, modernizing, and then kayo, hindi kayo mga yes man, kuligligin nyo yung yung Congress na hindi pwede. Pondohan nyo kami. Ano ba kayo? Well, anyway, yung susunod na gobyerno, if ever, na umabot tayo dun sa susunod na gobyerno, ayan, aabot naman talaga. Well, ako mismo, ang pananaw ko, 1 trillion ang dapat na i-budget sa armed forces. 1 trillion. Every year for the next 10 years. Renewable for another 10 years. Yan ganon. So 20 trillion, ano. So subukan natin 1 trillion per year where it will get us. Yung first year, defense industries, siguraduhin natin. Steel mill, defense industries, in line na rin yun, tuhog na rin doon yung economy. Trabaho, ganun ba. Ikot yung pera ng kita ng tao sa economy, sustain, may VAT, tapos in a span of kunyari 10 years depleting VAT, no? 10 years, delete yung VAT na natin. Because dumadami yung Pilipino na kumikita. So kahit palitin mo na yung VAT, yan, ipakita lang naman yung ng mga Pilipino eh. Kung Pilipino siya, di ba? Kung foreigner, yun yung 10% VAT. Pero hindi rin. Gusto nga natin, maraming turista eh.
We want to be competitive. That's the key word, no? Competitiveness. A lot of you guys, even the politicians, hindi naintindihan yung the whole picture eh. Running the country really is a simple thing, no? Ang problema lang talaga yung political will, yung mindset, yung value system, no? Yan mga problema. Pero kung titignan mo, kumikita ka ng pera. Sentido ko man. Sabi ni Panadero, no? Commander Panadero, it's all about common sense. Really. He's been there. Panahon ni Cory, panahon ni FBR, panahon ni Duterte. He's been there. Been around. Official functions as special ek to the president, no? Advisor to the president. Si cabinet secretary, no? Level. Nag-serve sa UN yung tao. So, alam niya yung how things are done on an international scale, no? Level. Nung pa niya sinasabi yung Palestinian state para iwasan yung gera. Wawa naman to. Palestinian state yung nung pa niya sinasabi. So, sige. May may sipon. May eksena ka naman eh. Yun yung it's got to be Hindi-distract ako sa iyo. Naawa ako sa aso. Collapse yung niya, tawag doon? Dito, sa air passage. May infection. Naka-antibiotics na. Shtoy, kawawa ka naman. Sayang, ang ganda. Yeah.